Diyos. Mga kapatid, tayo po'y nabubuhay sa biyaya ng Diyos. Sayo mo sa gusto mo, you are under God's grace. Ikaw ay nasa ilalim ng biyaya ng Panginoon. Kaya po tayo naririto, kaya po tayo nakakapagpatuloy, biyaya po lahat iyan ng Panginoon. Marami po tayong nagagawang mali, pagkukulang kay Lord, pero nandito pa rin tayo, pinagpapala pa rin tayo ni Lord, biyaya po kasi ng Panginoon. At tingnan po natin itong biyayang ito, na magamit po natin sa isang pagkakataon at sa isang mga bagay na nakalulugod sa Panginoon. Kasi yung iba tumanggap ng biyaya, pero they misuse the grace of God. Yung ginamit nilang biyaya ng Diyos, hindi sa isang pagkakataong maluwalhati ang Panginoon. Dapat ang paggamit po natin sa biyayang ito ay sa isang pagkakataong maluluwalhati si Lord sa buhay natin. Amen po ba? Nais ko pong sabihin, may biyaya sa iyo si Lord. Amen po ba? Next, sabi po diyan, okay. Next, good things happen to us due to God's grace. Nangyayari po yung mabubuting bagay sa buhay natin kasi may biyaya ang Diyos. Dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Minsan magugulat po tayo, minsan marami naman akong naging pagkukulang kay Lord, pero pinagpapala pa rin ako ng Panginoon. Biyaya kasi ni Lord yan. Amen po ba? Amen po ba? Parang yung magulang natin, minsan matigas yung ulo natin sa magulang natin, dinagdadabog-dabog tayo sa kanila, pero ganun pa man, pinapakain pa rin tayo, binibilang pa rin tayo ng damit, pinag-aaral pa rin tayo, kahit matigas ang ulo natin. Bakit? Biyaya nila sa buhay natin. Amen po ba? Kaya tayo po, may mga times, minsan nagugulat tayo, minsan nakukonsensya tayo, na bakit sa kabila ng marami kong pagkukulang, nandun pa rin ang Panginoon, tinutulungan ako, at binibigyan ako ng, binabangon ako sa aking mga pagkakamali. Mga kapatid, biyaya ng Diyos. Amen po ba? Sabihin po natin, biyaya ng Diyos. Yan po ang kadahilanan kung bakit po meron pa rin magandang nangyayari sa buhay ng mga taong masasama o kaya makasalanan o kaya patuloy na sumusuway sa Diyos. But of course, sa atin po na mga nananalig sa Panginoon, lalong masaganang biyaya ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? May nakikinig magsabi ng amen. Next, sabi diyan, next, ayan. God's grace is looking for you. Ayan. Sa araw na ito, mga kapatid, nais ko pong sabihin, hinahanap ka ng biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, hinahanap ka ni Lord. At hinahanap ka ng biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Bakit? Kasi yung biyaya may magandang gagawin sa buhay mo. Nakikinig po ba kayong lahat? Mga kapatid, sabi po dyan, next, sabi dyan, in the 1930s, sa New York daw po ay nagkaroon po ng taghirap. Sabi dyan, one bitterly cold winter day, an old woman, isang matandang babae, was caught stealing a loaf of bread to feed her hungry grandchildren. Isang matandang babae, panahon ng taghirap in the 1930s sa New York, at isang matandang babae sa isang panahong taglamig, cold winter day, isang matandang babae na huling nagnakaw ng isang loaf of bread para pakainin ang kanyang mga apo na nagugutom. She was dragged into court and the judge that day happened to be Mayor Fiorello LaGuardia. Siya po ay dinala sa court at dun sa harap ng judge na nakilala nilang yung mayor po ng New York noong panahon na yon, ang judge o hukom. Ayan. Everyone expected punishment. The law was clear, the crime was undeniable. Maliwanag po ang batas, pag nagnakaw dapat magbayad, dapat magdusa, sapagkat undeniable, hindi pa itatatawa na itong matandang babae ay nagnakaw. But LaGuardia did something no one saw coming. Pero nagulat ang lahat sa ginawa po ng hukom na si Mayor Fiorello LaGuardia. Lahat na nakikinig magsabi ng amen. Mga kapatid, sinasabi po sa batas na ang nagkasala ay dapat na magdusa o kaya ay parusahan.
Kaya ang ginawa po ng mayor na to, na siyang hukom, ay siya ay nagkaroon ng ng judgment na itong babaeng ito, matandang babae, ay dapat magbayad ng $10 sa kanyang ginawa. Kinakailangan mag-fine siya ng $10. Pero alam niya, itong matandang babae, walang-wala. Kaya ang ginawa ng hukom, dumukot siya sa kanyang bulsa at kumuha siya ng $10 at siya ang nagbayad para dun sa matandang babae. Lahat na nakikinig magsabi ng amen. At ang ginawa ng hukom, lahat ng taong naroon ay sinabi niya na lahat ng taong naririto sa araw na ito, bago kayo umalis, magbibigay kayo ng 50 cents. Sapagkat kung kayo'y naging matulungin, hindi sana nagnakaw itong matandang babae. Kaya ang bawat isa ay nagbigay ng 50 cents at nakalikom siya ng halaga. Yung nalikom niya, ibinigay niya sa matandang babae. Yung nakikinig magsabi ng amen. Mga kapatid, yun po ang biyaya. Amen po ba? Ang justice dapat parusahan yung babae, pero dahil sa mabiyayang hukom, yung babaeng yon ay pinawalang sala at may nagbayad para sa kanya. Nakikinig po ba kayong lahat? Mga kapatid, ganyan ang biyaya ni Lord sa ating lahat. Sa ating pong mga pagkukulang, pagkakasala, may nagbayad. Si Jesus. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya nga po tayong lahat na absuelto, na pawalang sala dahil po sa biyaya ng Diyos. Tayong lahat ay dapat parusahan, tayong lahat ay dapat na magdusa, pero may nagbayad. Yun po ang biyaya. Sabihin po natin, yun ang biyaya. Number 1, sabi niya, next, number 1, God has a grace for you. Grace is God's gift to you. Receive the gift you cannot earn. Tanggapin mo ang kaloob na hindi mo pwedeng bayaran. Kasi regalo nga. Amen po ba? Halimbawa, nag-birthday ka, may dumating na isang kaibigan mo, may dala siyang regalo para sa'yo, yung regalong yun, hindi mo na kinakailangang bayaran. Kasi regalo. Amen po ba? Pag regalo, hindi binabayaran. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Pag ikaw ay may dalang regalo, tapos pinagbayad mo yung niregaluhan mo, hindi regalo yun. Amen po ba? Kasi ang regalo, walang bayad. Katulad ng regalo ng Diyos sa atin, ang regalong biyaya. At nagkaroon tayo ng regalong biyaya kasi, yung nakikinig mo magsabi ng amen. Kasi may nagbayad para sa akin. Amen po ba? Para bagang halimbawa, pumunta ka ng abroad, wala kang pambiling ticket dahil mahal at hindi mo kaya bumili ng ticket. Pero, may nagbigay sa iyo ng ticket. At yung ticket na yon hindi pinabayaran sa iyo. Amen po ba? Nakikinig mo ba kayo lahat? Yung ticket na yun, mga kapatid, ay regalo sa iyo, biyaya sa iyo, pero may nagbayad. Binayaran nung nagbigay sa iyo, pero ikaw nailibre. Ganyan po ang biyaya ni Lord sa atin. Sabi diyan, and that's the heart of grace. Yan po ang puso ng biyaya na merong taong nagbayad para sa atin, na dapat tayong magdusa, dapat tayo ang maparusahan, pero dahil sa biyayang ito, napawalang sala tayo, lahat ng nakikinig magsabi ng amen. Bakit? Kasi may nagbayad. Sabihin natin, kasi may nagbayad. Minsan pa sabihin natin, kasi may nagbayad. Mga kapatid, sabi ng Romans 6:23, for the wages of sin is death, sabi po dyan, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Sabi po, yung kamatayan daw po
ay kabayaran ng kasalanan. Kaya yung kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Pero, yung buhay na walang hanggan, walang bayad. Bakit? Kasi regalo. Kaya sabi, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Yung buhay na walang hanggan, lahat ng nakikinig magsabi ng amen. Yung buhay na walang hanggan, yung pagpasok natin sa langit, mga kapatid, walang bayad. Amen. Kasi, regalo. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Niregaluhan tayo dahil sa biyaya ng Diyos at magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan, pero yung regalong yon, kaya tayo po na libre, may nagbayad. Walang iba kundi si Jesus. Namatay siya sa krus para tumanggap ka. Yung nakikinig po, magsabi ng amen. Kaya binanggit po dyan, merong bayad, yung kasalanan ay may bayad, ang kabayaran, kamatayan. Pero yung buhay na walang hanggan, walang bayad. Bakit? Kasi regalo. The gift of God is eternal life. Yung eternal life, walang bayad kasi nirigalo sa'yo. Bakit nirigalo? Ang totoo, may nagbayad. Si Jesus Christ. Kung ikaw ay sasampalataya sa Kanya, ang regalo sa iyo, buhay na walang hanggan, pupunta ka sa langit. Yung naniniwala, magsabi ng amen. Yan po ang biyaya ng Diyos. At si Lord, may biyaya siya para sa bawat isa sa atin. Kailangan mo lang lumapit sa Kanya, manalig sa Kanya, manatili sa Kanya. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Bakit sa Kanya may biyaya? Pag lumayo ka sa Kanya, walang biyaya. Magdudusa ka, pagbabayaran mo, kasi hindi mo tinanggap ang Kanyang biyaya. Yung nakikinig, magsabi ng amen. Yung nakikinig, magsabi ng amen. Kaya nga, every other religion says, do. Christianity says, done. Mga kapatid ng sabihin, halos lahat po ng relihiyon, para maligtas ka, dapat gumawa ka. Dapat gumawa ka ng puro kabutihan. Kaya lang ang totoo, hindi po natin ma-perfect ang kabutihan. Kasi talagang tao po tayo na nagkakamali. Kaya po ang pagbabasihan ng kaligtasan, yung ating mga ginagawa, wala pong pasado, lahat bagsak. Walang nakapasang awa. Lahat tayo bagsak. Kasi sabi ng Bible, lahat nga ay nagkasala, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat ay nagkasala, walang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Dahil doon, bagsak tayong lahat. Sabihin mo sa katabi mo, bagsak tayo. Amen po ba? Hindi tayo nakapasang awa. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Pero, kahit bagsak ka, pag sumampalataya ka kay Lord, sagot ka ni Lord. Amen po ba? Amen po ba? Sige, lahat ng sagot ni Lord, palakpak ng malakas sa kanila. Sagot ni Lord yung ticket mo. Sagot ni Lord yung passport mo. Makakarating na. Amen po ba? Kasi si Lord, nung siya'y namatay sa krus, nung namatay si Lord sa krus, mga kapatid, namatay siya para sa makasalanan. Namatay siya para sa ating lahat kasi makasalanan tayong lahat. Amen po ba? Amen po ba? Lahat ng makasalanan, magsabi ng amen. Lahat tayo makasalanan. Pero, dati yun. Sabihin natin, dati pa yun. Dati pa yun. Parang, yun nakikinig, magsabi ng amen. Sabi ko, lahat tayong makasalanan, pero dati yun, dati pa yun. Amen po ba? Sapagat tayong lahat na tumanggap kay Jesus, ipinatawad na ang ating mga kasalanan. Amen po ba? Tapikin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, pinatawad ka na. Amen po ba? Pinatawad na po tayo sa ating mga kasalanan. Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya lang, huwag mo nang balikan yung luma.
Amen po ba? Ngayon, dinala ka ni Lord sa isang bagong buhay. Bakit? Kasi mas maganda tong bago. Amen po ba? Pangit yung puro luma. Gusto niya bago naman. Amen po ba? Kaya kung ikaw ay dinala ni Lord sa magitan ng kanyang biyaya, ikaw ay kinuha ng Panginoon sa dilim, kinuha ka na Lord sa karumihan, pinatawad ka, nilinis dahil sa kanyang biyaya. Gusto niya kasi dalhin ka sa isang magandang buhay. Sino rito ang gusto ng magandang buhay? Magtaas ng kamay at magsabi ng amen. Mga kapatid, kaya tayo tinawag ni Lord kasi maganda yung nilalaan niya. Kung yung nilalaan ni Lord sa atin pangit, kung niya tayo tatawagin, maganda na pala yung buhay natin dati. Nakita ni Lord, pangit lahat ng buhay natin at higit sa lahat, patungo tayo sa kapangamakan ng buhay. Amen po ba? Pero dahil mahal niya tayo, siya'y nagdusa sa krus ng Kalbaryo at sa magitan ng kanyang dugo, binayaran niya ang ating mga kasalanan para sa ganon, tayo pong lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, sabi diyan, grace does not start with your effort. Yung biyaya ay hindi nagsimula sa ginawa mo, it starts with God's love. Nagsimula ang biyaya dahil may Diyos na nagmamahal sa iyo. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka talaga ni Lord. Amen po ba? Yun po ay pagmamahal ni Lord sa atin, kaya tayo binihiyaan. Despite the fact na tayo po ay makasalanan, matigas ang ulo, kung ano-anong pinaggagawa natin na labag sa kalooban ng Diyos, pero minahal pa rin niya tayo. Yung pagmamahal ni Lord, dahil sa kanyang pagmamahal, nagbigay siya sa iyo ng biyaya. Amen. Nagbigay siya sa iyo ng kagandahang loob, at yung kagandahang loob ni Lord sa iyo, ang naging dahilan na ikaw ay lumapit sa Kanya. Nakikinig po ba kayong lahat? Kasi nakita mo na si Lord mabait, si Lord mapagmahal. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Marami pa akong mga narinig na patotoo, mga mamamatay tao, mga pusakal na magnanakaw, at mamamatay tao, silang lahat ay nabago. Kasi naunawaan nila, may Diyos na nagmamahal sa kanila. Nung mapil nila yung pag-ibig ng Diyos, lumapit sila sa Panginoon, tumanggap ng biyaya, at pagkatapos nun, hindi na sila naging katulad ng dati. Bakit? Biyaya ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Pag naranasan mo ang pag-ibig at ang biyaya ni Lord sa buhay mo, hindi ka na magiging katulad ng dati. Amen po ba? Yung naniniwala, magsabi ng amen. Kaya nga sabi po dun sa Ephesians chapter 2, sabi diyan, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Ang sabi mo ng Bible, na kayo po, bawat isa sa atin ay nangaligtas dahil sa biyaya, dahil sa pananampalataya. Hindi ito buhat sa atin, regalo ito ng Diyos. Hindi sa mga ginawa mo, sa ganon walang magmamayabang. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Sapagkat kahit na anong gawa natin, hindi po tayo kayang linisin sa ating mga kasalanan. Nakikinig po ba kayong lahat? Pero nung tayo tinawag ni Lord, naranasan natin ang biyaya, binigyan niya tayo ng kaligtasan, pinatawad ang ating mga kasalanan. Ngayon po, gagawa tayo ng mabuti para sa kaluluwa natin ng Panginoon. Amen po ba? Nakikinig pa po ba kayong lahat? May nakikinig pa, pumalakpak ng malakas sa Panginoon. Mga kapatid, ang Panginoon po ay dumating hindi para sa mabubuting tao. Kaya sabi nga ng Panginoon, di ako pumarito para sa mga matuwid. Pumarito ako para sa mga kasalanan. Para sa mga makasalanan. At kabilang po tayong lahat doon. Sabi nga ng Bible, there is no one righteous, no not one. Walang sino man na matuwid. Wala kahit isa. Lahat baluktot, lahat makasalanan. At yan ang dahilan kung bakit pumunta si Lord. Kasi pag hindi bumaba si Lord, lahat tayo, impyerno po tayong lahat. Amen po ba? Pakisabi mo sa katabi mo, gusto mo ba sa impyerno? At sabihin mo sa kanya, ayoko doon. Lahat ng gusto sa langit, umalakpak ng malakas sa Panginoon. Bumaba si Lord kasi gusto niya
na tayo po'y sagipin, papunta sa impyerno, sagipin tayo, at tayo po'y dalhin sa landas, papunta sa langit. Ang sabi ng Bible, there is a way that seemeth good in the eyes of man, but the end thereof is the way of death. Meron daw daan na tila matuwid sa isang tao, pero ang dulo pala nun ay patungo sa kamatayan. Marami pong mga tao ganon. Akala nila sila ligtas, akala nila sila ay pupunta sa langit, pero pagka nakita mo ang buhay nila, sila po yung patungo sa kapahamakan. Salamat, wala ka doon. Amen po ba? Amen po ba? Kaya sabi po ng Bible, pumasok kayo sa makitid na daan. At doon sa makipot na pintuan, yun ang patungo sa buhay. Yung maluwang na daan at maluwang na pintuan, marami ang nandun, pero patungo sa kapahamakan. Kaya tingnan nyo, mas maraming nasa kasalanan. Mas marami yung mga nasa bisyo. Ilan lang tayo. Kukunti tayo. Isa pinagtatawanan pa tayo. Pero hindi nila alam. Yung nilalakaran natin, patungo sa buhay at sa buhay na walang hanggan. Amen po man. Nakikinig po ba kayong lahat? At mapalad po. Yun ang asumpong ng makitid na daan at nakapasok sa makipot na pintuan. Mapalad po yung nando doon. Amen. At sabihin mo sa katabi mo, tayo yun. Tayo po yung mapapalad. Amin po ba? Sapagat yung iba, gusto po nila sa makitid na daan, hindi po nila makita. Hindi nila matagpuan yung makitid na daan. Hinahanap pa rin nila. Pero salamat ikaw, natagpuan mo na. Amen po ba? Yung nakatagpo sa makitid na daan, nagsabi na namin. Ang makitid na daan, si Jesus. Sabihin po natin, si Jesus. Amen po ba? Kaya sabi ni Lord, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Ako ang daan. Ako yung makitid na daan. Amen po ba? Bakit committed? Kasi pag na-kay Lord ka, marami ka ng bagay na iiwasan. Marami ka ng bagay na tatalikuran. Pero, lahat ng yon para sa ikabubuti mo. Para sa ikagaganda ng buhay mo. At makikita mo, hindi ka magsisisi. Kasi, lumakad ka sa makitid na daan. Nakikinig po ba kayong lahat? Minsan sabi ng iba, sarap-sarap ka namang mag-drugs. Ang sarap uminom. Nakikinig po ba kayong lahat? Ang saya-saya ko ron. Pero mga kapatid, yung mga taong nandun, malulungkot. Amen po ba? Amen po ba? Lahat na naniniwala, magsabi ng Amen. Sapagat tayo po, ang kagalakan natin na kay Lord. Masaya tayo na tayo po'y sumusunod kay Lord. Masaya tayo na nabubuhay tayo sa landas ng Panginoon. Kasi alam natin, itong landas patungo sa buhay at sa buhay na walang hanggan. Ito ang landas na nakalulugod sa Panginoon. Sapagat tayo sa biyaya ng Diyos, inalis niya po tayo sa lumang buhay, inalis niya tayo sa kadiliman, inilagay tayo sa liwanag, ilagay tayo sa isang makitid na daan. Pero itong makitid na daan na to, ang magdadala sa atin sa tunay na kahulugan ng buhay. Amen po man. Sabi mo muli sa katabi mo, mapalad ka. Sabi mo sa kanya, kasi nasa makitid kang daan. Amen. Yung naniniwala doon, pumalakpak ng malakas sa ating Panginoon. Amen at amen at amen. Mga kapatid, tayo pong lahat ay ligaw. Tayo pong lahat walang patutunguhan. At ang biyaya po, grace becomes the sweetest word we've ever known and heard. Ang pinaka matamis daw pong salitang narinig natin, may biyaya si Lord. Amen po man. Minsan hindi mo na alam paano magbabago. Hindi mo na alam paano makakaahon sa karumihan ng buhay. Hindi mo alam paano nasa dilim ka, hindi mo alam paano makakasumpo ng liwanag. Hanggang misa isang araw, narinig mo, may nagmamahal sa'yo. Mahal ka ni Lord. Amen po ba? At may biyaya si Lord sa'yo. Amen po ba? Mga kapatid, ang biyaya, ang sweetest word that we could ever
earth. Amen po ba? And known in our lives, may biyaya pala si Lord sa akin. Kahit na marami akong kulang, maraming mali, laging nadadapa, matigas ang ulo, pero may biyaya si Lord sa iyo. Amen po ba? Sabihin mo sa sarili mo, may biyaya si Lord sa akin. Amen po ba? Lagay lahat ng kanang kamay sa tapat ng puso. Sabihin natin, may biyaya si Lord sa akin. Mga kapatid, totoo po yan. May biyaya si Lord sa iyo. Kung may mga bagay sa buhay mo na hindi mo kayang baguhin, mga kapatid, may biyaya si Lord sa iyo. Sa magitan ng biyaya niyan, babaguhin ka ni Lord. Amen po ba? Yung biyayang yan ni Lord ang magpupuno sa lahat ng mga kulang sa buhay mo. Marami po rito, kulang po kayo ng pagmamahal. Minsan, kulang kayo ng kalinga, kulang kayo ng atensyon sa inyong mga magulang. To the point na parang nagre-rebelde tayo sa magulang natin, hindi natin tayo pinapansin, parang hindi tayo mahal. May mga ganang mga kabataan. No? Kasi minsan tinitingnan natin bakit yung ibang mga kabataan parang lahat nagagawa nila, ba't ako parang hinihigpitan ako, parang hindi na ako mahal. Minsan mali kasi yung mga pananaw natin sa buhay, pero mga kapatid, may biyaya siya. Amen po ba? Huwag kang lumayo sa Panginoon kasi naki Lord ang biyaya para sa iyo. Amen po ba? Do not run away from God, mga kapatid. Do not run away from the Lord. Nakikinig po ba kayong lahat? Lumapit kayo sa Panginoon at makikita nyo, mababago ang buhay nyo. Makikita nyo, gaganda ang buhay nyo. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Mga kapatid, ang biyaya ng Diyos is not about trying harder, kundi it's about trusting deeper. Lalo kang magtiwala kay Lord. Laliman mo pa. Amen po ba? Nakikinig mo ba kayong lahat? Kasi yung iba sabi niya, gusto kong magbago. Ganito ang gagawin ko para magbago. Mga kapatid, ang pagbabago, ang susi ng pagbabago, lumapit ka ng lumapit kay Lord. Lalo mo siyang paglingkuran, lalo mong pakinggan ang kanyang mga salita, lalo mababago ka. Pero yung sasabihin mo, hindi, magbabago ako. Sa sarili ko, gagawin ko ito, hindi ko na gagawin yun, ito nang gagawin ko. I tell you, mali ka. Hindi mo kaya. Ang pagbabago, it is about trusting deeper with the Lord. Dapat pagtiwalaan mo pa si Lord. Get closer to Jesus. Unawain mo ang salita ng Diyos. Lumapit ka sa Kanya. Manalayan ka sa Kanya. As you get closer and closer to Jesus, lalo mong nababago ng nababago. Yung naniniwala magsabi ng amin. Ang pagbabago kasi, hindi kaya ng tao. Ang hirap magbago sa sarili mga kapatid. Ang pagbabago, galing kay Lord. Pag lumapit ka ng lumapit kay Lord, mararanasan mo ang biyaya ng Panginoon. Lahat ng nakikinig magsabi ng amin. Pangalawang mga kapatid, number 2. Tatlo lang po yung bibigyan ko ng pansin. Number 2, God's grace will remain in you. Ayan. Rest in the grace that holds you and empowers and strengthens you. Mga kapatid, magkaroon ka po ng kapayapaan kapanatagan na ang biyaya ng Diyos na yan. Niyayakap ka, inaabot ka, ini-empower ka, pinalalakas ka. May naniniwala magsabi ng amin. Mga kapatid, grace is not just the starting line. Nakalagay ba niyan? Hindi nakalagay. Hindi lang po ang biyaya ay sa pasimula, ito ay patuloy at patuloy. Lahat ng nakikinig magsabi ng amin. Lahat ng nakikinig magsabi ng amin. Tayo nagsimula sa biyaya at hindi po sa biyaya sa una at sa dulo, kundi sa bawat araw ng buhay natin, nandyan ang biyaya ng Panginoon. Lalo na sa mga mahihirap na sitwasyon ng buhay natin. Mga kapatid, may biyaya ang Panginoon. Makakalampas ka. Amen po ba? Gagaling ka, lalakas ka. Mararanasan mo ang pangako ni Lord na meron siyang nakalaang magandang buhay para sa iyo. Meron siyang nakalaang masaganang buhay. Yung pinangako niya, gusto niyang tuparin sa buhay mo. Amen. Lahat na nakikinig magsabi ng amin. Amen. Sabi po doon sa 2 Corinthians 12:9,
Sabi doon, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Maaaring marami kang kahinaan, marami kang problema, marami kang mga pinagdadaanan. Yung biyaya ni Lord, mananatili sa'yo. Amen. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Sabi rito, this was not theory for Paul. He was pleading with God to remove a thorn in his flesh. We don't know what it was, but it was painful, personal, and persistent. Si Apostol Pablo yung nagkasakit. Sabi niya, Lord, pwede bang pagalingin mo ako? Alisin mo tong thorn na to. Parang tinik na narin ito. At sabi po ng mga istorya, hindi nila maintindihan. Ano yung sinasabi nito? Maraming naghahaka, isang sakit, isang sabi naman ng iba, isang matinding problema, isang matinding atake ng kaaway sa kanya, whatever it is. Kay Paul ay parang naging isang tinik sa kanyang buhay. Sabi niya, Panginoon, pwede bang alisin mo? Pero nang sagot ng Diyos, lahat ng nakikinig magsabi ng amen. Sabi ni Lord, hindi ko alisin. Sabi ng Panginoon, and God said, no, but I will give you grace. Pero bibigyan kita ng biyaya. My grace is sufficient for you. Maaaring meron kang thorn, mahina ka, meron kang mabigat ng problema, pero sagana ang biyaya ko sa buhay mo. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Ito yung mga pagkakataon sa buhay natin para hindi na natin kaya magpatuloy. Parang meron isang bagay na parang pag nangyari sa atin, hindi natin kaya. Pero pag dumaan tayo ron, nakayanan natin. Kasi may biyaya sila. Amen po ba? Minsan, niisip natin, naku, pag ako'y dumating sa ganitong problema, hindi ko makakayanan. Pero may pagkakataong pinadaan ka ni Lord. Nakayanan mo. Tumagal ka hanggang nalampasan mo. Kasi may biyaya sa iyo si Lord. Amen po ba? Mga kapatid, walang pagsubok na kadadaanan sa atin si Lord na hindi natin kaya. Kaya kanya pinadaan sa isang pagsubok kasi alam niya, kaya mo. Kasi binibigyan kanya ng biyaya at lakas para makayanan mo at para malampasan mo. Amen. Yan ang biyaya ni Lord. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Nakikinig pa po ba kayong lahat? May mga pagkakataon mga kapatid, sabi doon, grace does not always remove the pain. Sometimes it holds you through it, empowers you, and strengthens you to overcome it. May magkakataon na yung biyaya, hindi lahat, tinatanggal niya agad lahat ng mga pains. Pero binibigyan ka niya ng lakas, ini-empower ka niya para malampasan mo at mapagtagumpayan mo. Yan ang biyaya ni Lord. Sabihin natin, yan ang biyaya ni Lord. Tingnan po natin yung mayroong picture dyan, isang picture. Yan. Yan daw po ay mga trapeze artist. Yung mga nag-ano, no? Mga nag-acrobat sa taas, ano? Dito rin po, ito rin po mga ito, meron daw po yung net dito. Hindi ko lang nakuha yung ano yun. May net po sila dito. May net po sila. Pagka sila ay nag-acrobat na ganyan, yung mga trapeze artist na yan, meron silang isang malaking net dito sa ibaba. Lahat na nakikinig magsabi ng amin. Yung net na yun, mga kapatid, hindi ibig sabihin nun na magpapatihulog sila. Gagalingan nila, pag-uusayan nila, paano sila lumilipad sa ere, paano sila naghahawakan, sinasalo nila yung isa't isa. Pinag-uusayan nila yun na maging perfect. Pero, kaya may net, para kung sakaling dumulas at sila'y bumagsak, hindi sila mamatay, hindi sila mabalian, masalo sila ng net, at pagkatapos, makabalik sila ulit. Nakikinig po ba kayong lahat? Lahat na nakikinig magsabi ng amen. Mga kapatid, yung net na yun yung biyaya ni Lord. Yung biyaya, parang net. Na maganda yung mga ginagawa natin, pero minsan, nadadapa tayo, nakakahulagpos,
nawawala sa kapit, nalalaglag. Pero salamat, may biyaya. Amen. Para saluhin tayo at makabalik ulit tayo, makapagsimula ulit tayo. Amen. Sa buhay na ito, walang perfect. Lahat, kahit na kay Lord, minsan namamali pa rin, nagkukulang pa rin, nakakagawa pa rin ng isang bagay na hindi tama. Pero mga kapatid, sasaluhin ka ng net. Yung net, biyaya ng Diyos. Yung net na yon, sasaluhin ka pag ikaw ay bumagsak, pag ikaw ay nalaglag, pag ikaw ay nagkamali, pag hindi ka tumama sa dapat mong gawin, babagsak ka, pero salamat, may net. Merong sasalo sa iyo, yan ang biyaya ni Lord. Para bigyan ka uli ng second chance na makabalik at makapagsimula ulit. Yan ang biyaya ng Diyos. At ang biyayang yan ay para sa iyo, sa akin, at sa ating lahat. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Amen. Sabi mo sa katabi mo, may biyaya sa iyo si Lord. Yung net na yon, yung net na nandyan, hindi ibig sabihin nagkaroon ng net, eh pwede na silang magpatihulog. Hindi. Yung net na yon ay isang bagay na tutulong sa kanila sa sandaling magkamali po sila ng kilos at ng action. Nakikinig po ba kayong lahat? Hindi po inilagay ang biyaya para po tayo magkasala. Pero sa sandaling tayo po'y magkamali, may biyaya. Para po tayo mapatawad, para po tayo makapagsimula ulit. Are you listening? Ang biyaya nito, nananatili sa iyo. Ang biyaya ay hindi po tayo, sinasalo po tayo ng biyaya pag tayo po'y nalaglag, hindi po tayo sinisipa palayo. Tayo po ay binibigyan ng panibagong pagkakataon. So, you could start all over again. Magsimula ka ulit. Nakikinig po ba kayong lahat? Yung nakikinig, magsabi ng amin. Mga kapatid, may biyaya tayo kasi binayaran lahat ni Jesus para sa atin. Lahat ng nakikinig, magsabi ng amin. Mga kapatid, ang isang dakilang katotohanan, sabi po ng banal na kasulatan, hindi lang tayo todo higpit ng kapit kay Lord. Kasi kahit na anong higpit natin kumapit kay Lord, minsan nakakabitiw pa rin tayo. Pero ang biyaya, lahat ng nakikinig magsabi ng amin, ang masaganang biyaya, si Lord, matindi ang kapit sa iyo. Amen po ba? Amen po ba? Hindi ikaw ang matinding kapit kay Lord. Si Lord ang may matinding kapit sa iyo. Sobra ang higpit ng kapit ni Lord sa iyo para hindi ka malaglag. Amen po ba? Isang bagay lang, sabi mo sa katabi mo, huwag kang malikot. Amen. Minsan kapit-kapit ka ni Lord, ang likot-likot mo. Kaya minsan nalalaglag ka tuloy. Pero pag nalaglag ka, meron ulit. Sasaluhin ka nun para makabalik ka ulit. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Lahat na nakikinig magsabi ng amin. Mga kapatid, we need to rest in the arms of God's grace. At pag po natin hayaan lumayo sa Panginoon. Kasi kay Lord may biyaya. Minsan ang kaaway ang atake po niya sa tao. Pinapakita niya yung magaganda. Parang nung hindi ka na, wala ka na kay Lord, hindi ka na dumadalo, parang gumanda ang buhay mo. That is a big lie. Yan ay napakalaking kasinungalingan ng kaaway. Nakakaakala natin, parang mas maganda yung wala kay Lord. Parang mas maganda yung hindi dumadalo. Parang gumanda ang buhay ko. Mali po kayo. Mali po kayo. Wala nang pinakamagandang buhay kundi na kay Lord. Amen po ba? Lahat na nakikinig magsabi ng amen. Ang kaaway sa simula, parang pag nasa kanya ka, parang gumanda. Pero pag sa dako ka roon, papangit na ng papangit. Para yung isang candy chocolate, na sa simula ang sarap-sarap, pero yung loob pala may laso. Minsan may mga ganong candy, yung tapos sa kalagitnaan meron siyang parang soft chocolate sa loob, no? Pero pag titigman mo sa simula, parang hindi masyadong masarap. Pero pagka
later on, biglang sasarapin, meron palang chocolate sa loob. Mga kapatid, kay Lord, bisan ganun ang pain ng kaaway. Na sa simula, parang maganda, pero pagdating ng pagkakataon, pumapangit na pumapangit. Wala nang pinakamagandang buhay kundi nasa Panginoon. Amen. Lahat na nakikinig pa, magsabi ng amen. Pwede bang palakpakan natin malakas sa Panginoon? Amen at amen. Next, yung pangatlo, God's grace will change you. Mga kapatid, ang biyaya ng Diyos, tiyak, babaguhin ka. Mahirap magbago sa ating mga sarili, pero may biyaya si Lord sa iyo para magbago. Amen. Reflect, live out the grace that transforms your life. Yung biyayang tinanggap mo kay Lord, magdadala sa iyo para magbago ka. Hindi ka na maging katulad ng dati. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Kung lahat, pag tayo tumanggap ng biyaya, pagkatapos namumuhay pa rin po tayo sa mali, mga kalikuan ng buhay, nandun pa rin tayo sa makasalanang buhay, mga kapatid, I'm sorry to tell you, pag gano'n ang kalagayan ng buhay mo, hindi mo pa talaga natanggap ang biyaya ng Diyos. Yes. Hindi pa. Akala mo lang natanggap mo. Kasi, ang tunay na nakatanggap sa biyaya ni Lord, mababago talaga ang buhay mo. Amen. Hindi pwedeng hindi magbago. Magbabago talaga. Are you listening? Tingnan po natin yung point nakalagay. Titus chapter 2, verse 11 to 12. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives. Yun ang pong biyaya ni Lord. Pagka tinanggap mo yung biyaya ni Lord, sasabihin mo na sa kasalanan, ayoko na sa'yo. Stop na ako sa'yo. Nandito na ako sa bagong buhay, sa pagsunod sa Panginoon. Sapagkat yun yung biyaya. Nakikinig po ba kayong lahat? Nakikinig po ba kayong lahat? Mga kapatid, catch that, sabi doon. Grace teaches, it does not discomfort, it corrects. Yung biyaya, tinuturuan tayo at kinokorek po tayo. God's grace accepts you as you are, but never leaves you there. Anong ibig tukuyin nun? Excuse me. Yung biyaya, tinatanggap ka kahit gaano ka karumi at kahit gaano ka makasalanan. Pero, hindi ka iiwanan ng biyaya sa luma mong buhay. Dadaling ka niya sa bagong buhay. Hindi ka niya iiwanan sa karumihan. Hindi ka niya iiwanan sa kasalanan. Hindi ka niya iiwanan sa dilim. Dadaling ka niya sa liwanag. Amen. Yan ang biyaya. Amen po ba? Amen po ba? Pag sinabi mong tumanggap ako ng biyaya, pero nandun ka pa rin sa mga karumihan ng buhay, hindi mo pa talaga natanggap. Hindi. Sapagat ang sino mang tumanggap ng biyayang ito, nabago ang buhay. Nabago ang kanyang buhay. Hindi na po siya katulad ng dati. Amen. Lahat na nakikinig magsabi ng amen. Amen. Yan po ang biyaya, mga kapatid. Yan ang biyayang kaloob ni Lord sa ating lahat. Biyaya para lumakad po tayo sa isang bagong buhay. Lahat na nakikinig magsabi ng amen. Amen. Alam niyo po ang buwan po, hindi siya maliwanag. Ang buwan, kumukuha siya ng liwanag sa araw. Pag siya po ay natapat sa araw, ay nagkakaroon po siya ng sinag ng araw. Kaya nagliliwanag siya, may mga full moon, di ba? Kasi yung full moon na yon, maganda yung alignment niya sa araw. Kaya pag maganda yung alignment niya sa araw, nagniningning siya. Kaya makikita mo may full moon. Ang liwanag niya. Pero yung liwanag niya, hindi galing sa kanya, galing sa araw. Tayo po, kaya nagliliwanag ang buhay natin dahil kay Lord. Habang nalalapit ka kay Lord, lalong nagliliwanag ang buhay mo. Amen. Ang pagbabago mo, ang pagliliwanag mo, hindi dahil sa iyo. Dahil lumapit ka kay Lord. Amen. Dahil inalign mo yung buhay mo kay Lord. Inalign mo yung buhay mo sa salita ng Diyos. At dahil inalign mo yung buhay mo sa salita ng Diyos, lalo kang nagliliwanag. Lalo kang nababago. At hindi ka na katulad ng dati. Amen. Lahat ng nakikinig magsabi ng amen. Amen. Mga kapatid, ang
early church, ang bilis nilang lumago kasi yung mga tao sa kanilang paligid, humanga sa kanila. Nakita nila yung pagbabago sa kanila, nakita nila yung unang church na yon. Sa Book of Acts, sabi diyan, yan ang early church. Yan ang sinang-unang church. Marami pong nainggan niya sa kanila kasi nakita, ibang klase itong church na to. Nagtutulungan sila, dumating pa nga yung time, binibenta nila yung mga ari-arian nila, tinutulong nila sa mahihirap na kapatiran. Ganon sila. Ganon naging grabe pong kilos ng Diyos sa iglesia yun. Nakita nila ang biyaya ng Diyos. Sa buhay ng mga taong ito, sila'y nagtutulungan, sila'y nagmamahalan, sila'y nagbibigayan, at sila'y gumagawa ng sama-sama. Kaya marami pong nahikayat sa kanila. Nakikinig po ba kayong lahat? Amen. Mga kapatid, kinakailangan yung biyayang tinanggap natin, ipabuhay natin. Amen. Lahat ng nakikinig magsabi ng amin. Amen. Yung mga taong nagpasama ng loob natin, pakita natin ang biyaya ng pagpapatawad. Amen. Ang biyaya ng pagmamahal. Nakikinig po ba kayong lahat? Amen. Minsan may mga taong na-offend tayo, napisod tayo. Pero it's about time, bilang Kristiyano, yung biyaya ng Diyos, i-reflect po natin. Pakita natin sa Kanya, pinatawad na kita. Amen. Pakita natin sa Kanya, magkapatid tayo. Amen. Magtutulungan tayo, magpapaumaниnan tayo. Ganyan nangyari sa unang iglesia kung bakit sila hinangaan ng maraming tao at ang mga tao gustong sumama sa kanila. Amen. Lahat na nakikinig magsabi ng amen. Lahat na nakikinig magsabi ng amen. Mga kapatid, ito ang kinakailangan natin. Ang iglesia ay lumalago dahil po sa biyaya. Dahil pinapakita natin ang biyayang tinanggap natin ay nagbago ng ating mga buhay. Are you listening? Are you listening? Kung ikaw ay pinatawad dahil sa biyaya, magpapatawad ka rin. Kung ikaw ay pinagpala dahil sa biyaya, pagpalaan ka rin. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Kung dahil sa biyaya, gumanda ang buhay mo, akayin mo yung iba sa biyaya ng Diyos para gumanda rin ang kanilang buhay. Amen. I-reflect po natin ang biyaya ng Panginoon. Mga kapatid, lahat na nakikinig pa magsabi ng amin. Let your life become a sermon of grace in motion. Hayaan mo na ang buhay mo ay maging sermon daw po. Maging mensahe ng biyaya na kumikilos. Gumagawa, ipinapamuhay ang biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Next time, ano? Ayan, okay. Mga kapatid, sa dakong huli, grace is not a concept or idea. He is a person, and His name is Jesus. Pag pinag-usapan ng biyaya, si Jesus yan. Kasi sa Kanya natin matatagpuan ng biyaya, siya ang personification of grace. Pag ikaw'y sumampalataya kay Jesus, nasa iyo ang biyaya ng Panginoon. Grace is undeserved. You cannot earn it or work for it. Bigay sa iyo nito. Kahit na minsan di ka karapat-dapat, pero biniyayaan kayo. Nakikinig po ba kayong lahat? Sabihin mo sa sarili mo, salamat sa biyaya ng Diyos. Sabihin mo, sa aking buhay. Yan po ang biyaya. Pangalawa, ang biyaya ay unlimited. It covers every sin, every shame, every scar. Na ano man ang kasalanan mo, ano man ang kahihiyan mo, pero dahil sa biyaya, darating ang time, hahangaan ka ng marami. Amen. Kasi hindi ka nakatulad ng dati. Amen po ba? Amen. Nakikinig po ba kayong lahat? Amen. Marami po ako nakilala ng mga mananampalataya, mga dating drug addict, sinusukan ng lipunan. Pero nung makatanggap sila ng biyaya ng Diyos na bago ang kanilang mga buhay, dumating yung time, pinaglingkuran nila si Lord. Dati sinusuka sila, ngayon hinahangaan na sila. Amen. Sa ginawa ni Lord sa kanilang buhay, dahil sa biyaya, nabago silang lahat. Amen. At dumating yung time, pinangaan sila. Nakikinig po ba kayo lahat? Lahat na nakikinig magsabi ng amin. Amen. Kaya kung nakita nyo, lahat ng dumalo doon sa Transform Youth Conference. Tingnan nyo si Pastor Ronnie. Grabe ang naging buhay pala ng tao. Kaya nalugmok sa ganung klase ng buhay.
hanggang yung pagkalikas sa kanya ni Lord, pinalitan niyang maging babae siya. Pero hindi siya naging masaya. Pag pinaringgan niyo ang kanyang patotoo, nung siya'y naging babae, nagkaroon siya ng maraming karelasyon, nagkaroon siya ng magandang pagkakitaan, kumikita nga rin siya ng dati. Pero hindi na siya naging masaya. Sapagkat ang kaligayahan ay hindi sa pera. Amen. Hindi dahil sa kung ano yung gusto mo, kundi ang kaligayahan, ano ba ang gusto ni Lord? Amen po ba? Amen. Kung ano yung gusto ni Lord, pag yun ang in-apply mo sa buhay mo, yun ang biyaya ng Diyos. At yun ang magbibigay kagalakan sa buhay mo. Amen. Amen po ba? Nakikinig po ba kayong lahat? Amen. Wala nang pinakamasaya, kundi yung mga taong sumusunod sa Panginoon. Amen. Amen po ba? Sige, palapakan natin malakas natin sa mga. Yun ang pinakamasarap, mga kapatid. Kahit gano'ng karami pera mo, yumaman ka, pero ikaw naman ay salmat sa kalooban ng Diyos, hindi ka pa rin masaya. Minsan nga, sa dami ng pera mo, parang ang saya-saya mo sa harap ng mga tao, pero alam mo yung ginagawa mo, kasalanan, paggabi bago ka matulog, isipin mo, pagkatapos ng buhay mo ito, saan kaya ako pupunta? Dahil sa pinagagagawa mo kasalanan, may isip mo, walang kwenta pala lahat ng perang ito, dadali lang pala ako sa impyerno. Pero salamat, may biyaya si Lord para magbago tayo. Nakikinig pa po ba kayong lahat? Amen. Ang biyaya, grace is unstoppable. No failure can outturn it. No past can erase it. Kahit na anong mali mo, lumapit ka kay Lord, may biyaya siya sa'yo. Kahit gaano karami ang buhay mo, nagpakalublog ka sa putika ng kasalanan, lumapit ka kay Lord, may biyaya siya para sa'yo. Nakikinig po ba kayong lahat? Amen. Nakikinig po ba kayong lahat? Kaya kung pinakinggan niyo po yung patotoo ni Super Sirena, at pinakinggan niyo yung mga pinapangalan ni Pastor Ronnie, makikita ng biyaya ng Diyos. Grabe. Ang hirap magbago ng gano'n. Lalo na pag ikay nasa peak na ng tagumpay, maganda na, laki na ng kinikita mo, marami ka ng pera. Ang hirap parang lumapit kay Lord. Kasi iniisip mo, parang very successful ka na, yumaman ka. Pero deep inside, pag sinerge mo kay butura ng puso mo, lahat ng mga yaman mo, at kasikatan mo magdadala pala sa isentya. Salamat. Pwede ka magpasimula ulit. Kasi may biyaya sa isentya. Amen. Amen po ba? Amen. Yung nakikinig magsabi na amen. Amen. Kaya nga mga kapatid, because grace does not stop at the altar. Hindi raw po tumitigil ang biyaya ng Diyos dito sa altar, dito sa harapan. But it walks with you to work. Ang biyaya ay hindi po nagtatapos dito sa altar. Hindi nagtatapos dito sa loob ng church. Pag umuwi ka, kasama mong biyaya para mapaghusay mo yung trabaho, para mapaganda mo ang relasyon sa iyong pamilya, para mapatawad mo yung mga taong nagkamali sa iyo. Mga kapatid, let us not just admire grace. Hindi lang po natin nahanga ng biyaya, but let us live it. Ipamuhay natin ang biyaya, i-share natin ang biyaya, at tayo maging instrumento ng biyaya ng Panginoon. Amen. Nakikinig po ba kayong lahat? Amen. Nakikinig po ba kayong lahat? Amen. At sabi diyan, and when we do, kung gagawin natin yan mga kapatid, the world will see Jesus in us. Makikita ng maraming tao, nandito nga sila. Totoo nga tayo, nasa Panginoon. Mga Kristiyano nga talaga tayo. Kasi nakikita nilang biyaya ng Diyos sa atin. Sapagat hindi lang natin hinangaan ang biyaya. Hindi lang tayo na-amaze sa biyaya. Kundi yung biyaya, pinamuhay natin, sinare natin. At tayo po yung naging reflection ng biyaya ng Diyos. Amen. Lahat na nakikinig magsabi ng amen. Amen. Pag ginawa natin yon, makikita ng maraming tao si Jesus sa ating mga buhay. Amen. Sabi, clearly, beautifully, and unmistakably. Maliwanag, napakaganda, walang balik. Kasi nakikita nila ang biyaya ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Mga kapatid, ito ang biyaya ni Lord na nasa iyo, nasa akin, nasa